Tulong. Saklolo. Dumarating na ang alon. Sa kanang bahagi ng barko. Umatras kayo agad. Kapit ng mahigpit. Hindi na tayo makakaiwas. Huwag ka nang tumingin. Suking. Bilisan mo ang pagsagwan. Saklolo. Chen Hao. Tulungan mo ako. Hindi ako marunong lumangoy. Hilahin mo ako pataas. Dumarating na ang pating. Chen Hao. Nakatanga ka ba? Hilahin mo ako. Darating na talaga ang pating. Pating. Sakto ang dating niya. Kahit walang pating. Ikaw ngayon ay hindi na makakauwing buhay. Wiwi. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba tayo matalik na magkaibigan? Bago tayo naglayag, binilhan kita ng malaking insurance sa aksidente. Ako ang benepisyaryo. Ako. Kapag namatay ka, lahat ng perang ito ay mapupunta sa akin. Hao, mahal. Ang sama mo. Lin Wiwi. Chen Hao. Nakikiusap ako sa inyong dalawa. Hilahin mo ako pataas. Ayokong mamatay. Ikaw na. Ay umalis ng payapa. Kapag nabusog ang pating, saka pa lang tayo ligtas. Hindi. Buhay pa ako. King. Nagising ka na. Nangangarap ka ba ng masama? Bakit ang dami mong pawis? King. Namumutla ka. Anong nakakatakot na panaginip ang napanaginipan mo? Umalis ka na ng payapa. Panaginip lang ba ito? Bangungot lang iyon. Huwag mo nang isipin. Halika. Samahan kitang umakyat sa kubyerta. Magpahangin tayo. Hinihintay ka na ng lahat. Ay. Sa wakas, lumabas ka rin, Suking. Ang tagal mong nagkulong sa kwarto. Baka naaawa ka kasi. Sa perang ginastos sa paglalayag, hindi mo man lang kayang talunin ang isang laro. Ang hina mo naman. Kung hindi dahil nanalo si Weiwei para sa iyo, hindi kami makakasakay sa marangyang barkong ito. King. Huwag mong dibdibin. Prangka lang talaga sila magsalita. Sa totoo lang, lahat kami ay lubos na. Nagpapasalamat sa pagiging mapagbigay mong punong abala. Dahil binigyan mo kami ng ganitong magandang pagkakataon para makapaglibang. Chen Hao. Kapag naubos ang pera, kikita ulit tayo. Kung talagang hindi kaya, bibigyan kita ng. Huwag mong gawing big deal ang maliit na bagay na ito. Nagkakagulo na ang damdamin. Nasira ang saya ng lahat. Tiete. Anong arte iyan? Sa buto, pulubi pa rin siya. Ang telepono ko. Ang limited edition kong telepono. Sa panaginip, nahuhulog din ang telepono. Baka bangungot lang. O hula sa hinaharap. Ang telepono ko. Bilisan mo. Sinong may kayang iahon ito? Kakabili ko lang yan. Lahat lumayo sa rehas. Bumalik agad. May mga pating sa dagat. Higanting pating. Pating. Suking, nababaliw ka na ba? Mataas na uri itong yacht. Eksklusibong ruta ito ng cruise. Napakaligtas dito. Dahil lang sa sinabi ko sa iyo. Ng dalawang salita. Sumpa mo agad akong kakainin ng pating. Ako ang naglabas ng pera. Pero hindi pa rin panatag ang loob ko. Kaya binabaluktot mo ang nakakatakot na kalokohang ito. Para manggulo. Sinasabi ko sa inyo. Wala iyon. Tama. Suking. Kung sayang ang pera mo, sabihin mo ng diretsyo.
Huwag mong gawing dahilan ang pating. Napaka-imposible. King. Nakalabas ka lang ba sa bangungot? Kalma ang dagat, payapa ang hangin. Saan manggagaling ang pating? Huwag mong takutin ang lahat. Totoo naman. Ganito talaga ang panaginip. Nahulog ang telepono. Tapos dumating ang higanting pating. Mas malaki pa ito sa buong cruise ship. At, diretso nitong mababangga at lulubugin ang barko. Mamamatay tayong lahat sa barko. Kailangan nating umatras agad. Ngayon na mismo. Ang pating na mas malaki pa sa cruise ship. Napanood mo na ba masyado ang horror movie? Hindi mo pa ba natatapos ang 8 taon ng sapilitang pag-aaral? Sino ang nakakita na ng ganitong klaseng kalokohan na ilang daang metro ang laki? Sira ulo at walang katuturan. King. Alam kong maaaring hindi ka komportable. Pero hindi mo rin pwedeng gawing biro ang buhay ng lahat. Magkakaibigan tayong lahat. Lumabas tayo para magsaya. Ikaw na ganyan. Sobra na, Suking. Huwag ka nang pabigla-bigla. Kung magpapatuloy ka pa, wala nang makakapaglaro ng maayos. Hindi ako nagkakagulo. Totoo lahat ng sinabi ko. Paniwalaan ninyo ako kahit minsan. Bumalik agad. Kapag nahuli pa tayo, hindi naabot. Kapitan, may pasaherong sobrang emosyonal sa deck. Emergency return to port. Miss, huwag kayong mag-alala. Ang depensa ng cruise ship namin ay top level. Tungkol sa pating, hindi iyon basta makakabangga rito. May mga profesional na tagahuli ng pating at rescue team sa barko. Hindi kailangan magpanik ng sobra. Hindi pwede. Ano? Kaya man lang makita ko ang kapitan. Sige po, ma'am. Sumama po kayo sa akin. Miss, ako ang kapitan ng barkong ito. Ano po ang nangyari? Kapitan, makinig kayo sa akin. May dambuhalang pating sa malalim na dagat. Mas malaki pa ito sa cruise ship. Aatakihin tayo nito. Lahat sa barko mamamatay. Mangyari lang na agad ninyong ipag-utos. Kagyat na magbalik sa daungan. Miss, malawak ang imahinasyon ninyo, ha? Ilang dekada na akong naglalayag. Wala pa akong nakitang ganyang halimaw. At may dala pa kami. Professional na sonar na panlaban sa pating. At high precision na infrared detector. Kahit anong malaking nilalang sa dagat. Hindi makakatakas sa monitoring. Hindi kayo naniniwala, tingnan ninyo mismo. Walang pulang tuldok. Impossible. Miss, hindi nagsisinungaling ang mga instrumento. Tingnan ninyo. Kalmado ang dagat, di ba? Halos lahat ng isda sa paligid ay wala. Ni ang mga balyena na may mas malakas na signal, wala rin. Narinig mo na ba, Suking? Huwag kang magdala ng kung anong kwento tungkol sa prehistorikong pating. Lalaitin mo pa ang lahat. Talagang walang hiya. May after party pa mamaya, ha? Mas mabuti pa. Bumalik na muna kayo sa silid at magpahinga. Ang saya mamaya. Makakatulong para mawala ang inaalala ninyo. Tara. Magpatuloy tayo sa laro. Talaga bang ako ang may guni-guni dahil sa bangungot? Howje? Talagang susundin mo ang plano. Baby, huwag kang mag-alala. Hindi ko kailanman minahal siya. Ang magpadala sa kanya ay para lang kumita. Kapag narating na natin ang gitna ng dagat, isang tulak lang. Tapos na. Nasa atin na ang pera sa insurance. Ang tanga na iyon. Kausapin ko lang siya ng konti. Gamitin ko ang salita ng pag-ibig para isama siya sa bitad. Pagdating ng oras, lulubog siya sa dagat na walang makakapitan. Lahat ng nasa barko magiging testigo para sa atin. Ito ang panghulang panaginip. Kaya nila akong patayin. Kahit oras at lugar, inayos na nila. May pating pa. May pating pa. Hindi ako pwedeng mamatay. Kailangan kong tumakas. Umalis na agad tayo sa barkong ito. Hoy! Saklolo! Saklolo! Azure Cruise Ship. Pinagplanuhan ako ng kung sino. May dambuhalang halimaw pa sa dagat. Lulubog ang barko. Tulungan ninyo akong maghanap ng lokasyon. Mahina ang signal mo. Hindi mahanap ang lokasyon. Lumapit ka. Sa malawak na bahagi ng dagat. Sobrang hina na ng signal. Hindi talaga lumalabas.
Hindi pwedeng maupo na lang at maghintay ng katapusan. Ano ang gagawin ko? Paano ako makakatakas? Bangkang pangsalba. Hahanapin ko ang bangkang pangsalba. Huwag kayong mag-agawan. Huwag kang mataranta. Bilis, sumakay na kayo sa bangkang pangsalba. Ikaw pala. Umalis ka na agad. Ang barkong ito ay sasalakayin ng isang dambuhalang sinaunang pating. Tatangayin ka ng mga alon. Bilisan mo, umalis ka sa kubyerta. Bini-bini. Ako si Jiang Cheng, ang doktor na kasama sa barkong ito. Normal ang lahat sa dagat. Ikaw, nahihilo ka ba sa biyahe? O baka sobra ka lang nag-aalala? Hindi ako baliw. Lulubugin ng dambuhalang pating ang barkong panglayag. Mamamatay tayong lahat. Maniwala ka sa akin. Paglalayag sa malalim na dagat. Talagang madaling magdulot ng matinding pag-aalala ang ganitong biyahe. Kung masama ang pakiramdam mo, matutulungan kita. Maaari kitang bigyan ng propesyonal na pagpapayo sa emosyon. Hindi ko kailangan iyan. Sobrang linaw ng isip ko. Ang taong ito. Ano ang nangyari? Ano ang gagawin natin? Ano ang dapat kong gawin para maniwala siya sa akin? Tingnan mo ang tripulanteng iyon. Maya-maya lang madadaganan ang mga binti niya. Sobra ka lang natakot. Kung hindi mo ako kailangan, para suriin ka, maaari ka munang magpahinga sa loob ng iyong kwarto. Totoo ngang nagkatotoo ang sinabi niya. Tumpak niyang nakita ang paparating na aksidente. Nagkataon lang iyon. O baka ang babaeng ito ay talagang nakakakita ng hinaharap. Naniniwala ka na ba sa akin? Lahat ng ito ay mga pangitain ko. Susunod, sasalakay ang dambuhalang pating. Pag-alon sa dagat. Mga pinsalang dulot ng aksidente. Karaniwang nangyayari iyan sa barko. Ihahatid na kita sa kwarto mo para makapagpahinga. Tingnan mo ang tubig sa banda roon. Kumalat ang malawak na bahid na pula. Tingnan mong mabuti. Sa bahaging ito ng dagat, malalim ang tubig at mabilis ang agos. Imposibleng makabuo ito ng pulang alon. Ang pulang kulay na ito. Dugo lang ito. Totoo ngang may dambuhalang pating gaya ng sinabi niya. Pag-atake ito ng dambuhalang pating. Dugo ito mula sa nilalang ng malalim na dagat. Mabilis nitong lalapitan ang barko. Talagang ang sasalakay ang dambuhalang pating. Pinagplanuhan ni na Chen Hao at Lin Weiwei na dito sa bahaging ito ng dagat ay papatayin nila ako para makuha ang pera sa siguro. At may kasama pang halimaw na kayang lumubog. Sa sinaunang barkong panglayag, manatili sa barkong ito. Kamatayan lang ang naghihintay sa atin. Pakiusap, tulungan mo ako. Hihiram ako ng bangkang pangsalba para makaalis sa barkong ito. Naniniwala ako sa iyo. Tutulungan kitang makatakas. Kahanga-hanga ang kondisyon ng dagat ngayon. Wala man lang alon. Sabi rin ng kapitan, lubos na ligtas tayo. At sinabi niyang mag-aangkla raw tayo ngayong hapon. At papayagang sumisid sa dagat. Napakaraming magagandang babaeng naghihintay para tumalon sa tubig. Nakandado ng lahat. Dito ang silid ng mga kagamitan. Bawal pumasok ang mga pasahero. Lumayo ka agad. Ako ang ship doctor na si Jiang Cheng. Ang dalagang ito ay nayanig lang kanina. Sobrang hindi stable ng emosyon niya. Kailangan kong kunin ang emergency rescue gear. Para sa biglaang sitwasyon. Pakiabot ang susi ng lifeboat. Nasa kapitan ang susi. Ligtas na nakaimbak. Walang utos. Hindi pwedeng basta namin buksan ang kandado. Ano na ngayon? Hindi na talaga aabot ang oras. Baka bumangga ito sa barko anumang oras. Huwag kang magmadali. Nasa inspection area sa hulihan ng barko ang plato. May nakahandang spare na emergency lifeboat. Dapat wala itong kandado. Emergency lifeboat. Sige, alis na tayo. Pupunta ako sa infirmary para kumuha ng ilang emergency supplies. Ikaw, pumunta ka na agad. Hanapin mo ang bangkang nasa plato sa hulihan. At check mo ang kondisyon nito. Magkita tayo sa hulihan ng barko. Kailangan kumilos ka ng mas mabilis.
Mga kagalang-galang na panauhin. Kalma at payapa ang dagat ngayon. Mainit at sakto ang tubig. Nakaayos na ang barko. Pwede na kayong malayang lumangoy. Mag-relax at magsaya. Sulitin ninyo ang oras sa dagat. Bawal lumusong sa tubig. Kapitan, itigil niyo agad ang aktibidad. Ihanda ang lifeboat. Lahat lumikas agad. Miss, nasa cockpit ka lang kanina. Nakita mo rin ang resulta ng pagsusuri. Walang kahit anong panganib. Sinasabi ko ito ng buong paninindigan. Walang bagyo sa bahaging ito ng dagat. Walang malalaking mandaragit na nilalang. Ang pinaniniwalaan ko ay datos. At karanasan. Isa pa, binabalaan na kita. Huwag kayong magpakalat ng takot. Baka pagsisihan nyo. Tiete. Sobra na, Suking. Talaga. Akala mo mas magaling ka pa sa kapitan. Nga. May ilang dekada na siyang karanasan. Hindi mo pa rin siya mapapantayan. Nakakatawa. Sa tingin ko, siya. Ang hindi matuwa sa atin. Sinadyang maghanap ng gulo. Suking, huwag ka nang kumilos. Profesional ang kapitan. Hindi siya pwedeng magkamali. Suking, ikaw lang ang sobrang balisa. Maganda ang dagat ngayon. Baba ka muna at mag-relax ka lang. Nga. Suking, tingnan mo. Alam ni Haoje na hindi ka marunong lumangoy. Kaya kumuha pa siya ng swimming ring para sa iyo. Hindi ako bababa sa tubig. Kung gusto ninyong mamatay, kayo ang pumunta roon. Ginawa ko na ang lahat para magbabala tungkol sa panganib. Pero iniisip ninyong baliw ako. Sdi, sabihin mo nga. Kailan darating ang halimaw sa dagat na sinasabi mo? Una, tatamaan ng malakas ang barko. Pagkatapos lang lalabas ang halimaw sa tubig. Diretso nitong bubunggin ang barko. Paghahatiin sa dalawa. Ang barkong ito ay may makapal na bakal sa buong katawan. Ang barkong ito ay may makapal na bakal sa buong katawan. Kahit pa isang dinosaur ang dumating, hindi nito kayang mabutas. Lalo nang hatiin ang barko sa dalawa. Makinig kayong lahat. Sinasabi niyang pating daw. Ang kayang bumaliktad ng bakal na barko. Isa itong cruise ship. Hindi laruan. May sira ka ba sa ulo? Natakot ka lang kaya kung ano-ano na ang sinasabi mo. Impossible. Talaga bang may dambuhalang pating? Tingnan ninyo. Ano iyon? Bilis, tingnan ninyo. Balya ng pating iyon. Sabi ko na nga ba? Isa lang iyong kulit na balya ng pating. Baka hindi sinasadya. Nasumayad sa katawan ng barko. Maling akala lang. Huwag kayong mataranta. Ha 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 ha. Naku, muntik na akong mamatay sa takot. Akala ko talaga may sinaunang halimaw. Nakakatawa naman ang hula ng babaeng ito. Sobra talaga. Balya ng pating lang na pagkamalan pang dambuhalang pating. Narinig mo ba, Suking? Balya ng pating iyon. Hindi dambuhalang sinaunang pating. Sa tingin ko, tinamaan ka na. Ng delusyon na lagi kang ipinapahamak. Eksakto. Kung ano-ano na lang ang pinoproblema. Nakakasira ka ng saya. Huwag na ninyong pansinin ang baliw na babaeng ito. Talo na tayo sa tubig. Ang sarap ng tubig dagat. Balya ng pating pala iyon. Tumatakas ang balya ng pating na iyon. Malapit nang dumating ang dambuhalang pating. Tingnan ninyo roon. Tumatakas ang mga isda. Iyan ang patunay. Parating na ito. Nabobo ka na ba sa kakatrabaho? Wala ka man lang alam sa batayang kaalaman. Ang tawag doon ay lumilipad na isda. Normal lang na tumalon ang mga ito mula sa tubig. Probinsya ng walang alam sa mundo. Sa tingin ko, ayaw lang niyang tayong magsaya ng todo. Talagang gusto niya tayong inisin. Nananakot paggamit ang ilang maliliit na isda. Napakababaw naman. Tama na. Suking. Huwag kang ganyan. Huwag kang ganyan. Nakatingin ang lahat. Suking. Sobra na ba ang eksena mo? Huwag mo akong ipahiya rito.
Bitawan mo ako. Bahala kayo kung ayaw ninyong makinig. Huwag ninyong pansinin ang baliw na iyan. Bumaba na tayo sa tubig. Hayaan na lang natin siyang magwala rito. Dahil gusto ninyong sadyang hanapin ang kamatayan. Bahala na kayo. Nakarating na ang barko. Sa gitna ng malalim na dagat. Ito ang perpektong lugar para isagawa ang plano natin. Mabuting ang nagwawala siya ngayon. Pagdating ng oras, iisipin ng lahat na tuluyan na siyang nabaliw at nahulog siya sa dagat. Sa ganitong paraan, mas mababawasan ang hinala sa atin. Lintik. Nasaan si Suking? Kailan umalis? Nasaan ang mga tao? Kanina lang ay parang nagwawala pa siya. Bakit nawala siya bigla sa isang kisap mata? Hindi pwedeng mawala siya sa paningin natin. Magmadali kayong maghanap. Buti na lang. Hindi nakakandado ang bangka. Hintayin lang natin si Doc Jayang. Dalhin mo ang mga gamit dito. Makatatakas na tayo. King, anong ginagawa mo ng palihim? King, hindi mo naman siguro gagawin. Plano mo bang tumakas? Hindi pwede yan. May napakahalaga pa kaming gagawin. Kaya ka namin hinahanap para tulungan mo kami. Patay ka na. Ang perang ito, sa akin na lahat. Haoje, ang sama mo naman. Huwag kang lumapit. Hoy, Suking. Sobra akong komportable dito sa tubig. Hindi mo ba sinabing may mas malaking pating? Saan ang malaking pating na iyon? Pating. Kung may tapang ka, paluin mo ang pating para kainin ako. Nandito lang ako sa dagat at naghihintay. Ha ha ha. Sandali. May bagay sa ilalim ng tubig. Tulong. May tumama sa binti ko. Tulong. Tulong. May halimaw. Kakainin ako. Tulong. Napalibutan ka na yata ng takot. Kumakain na ang malaking puting pating ng tao. Ay naku. Feng Feng. Ang lakas ng sigaw mo kanina. Sobrang Siayu. May sakit ka ba? Gusto mo bang takutin ako hanggang mamatay? Ay. Hindi ba pwedeng sumakay ka na lang sa trip? Sa script ng pating para kay Suking na maganda. Anong tingin mo? Natatakot ka na ba? Ha? Ha ha ha. Dahil girlfriend kita. Tulungan mo naman akong kumita ng kaunti, hindi naman sobra. Nabili ko na ang insurance. Kulang ka na lang. Ako na ang bahala kay Haoje. Kaya huwag ka nang mag-alala at umalis ka na. Bitiwan mo ako. Tulong. Sino ka? Bitiwan mo ako. Ako ang doktor ng barko, Jiang Cheng. Sa harap ng liwanag at langit na kasing linaw. Pinilit mo siyang itulak sa dagat. Plinano mo ang pagpatay na to. Doc Jiang. Nagkakamali ka. Nataranta lang si King. Nabigla siya at nawala ng katinuan. Siya mismo ang gustong tumalon sa dagat. Hinahila lang siya ni Haoje. Doc Jiang. Huwag kang makinig sa kanila. Nakita ko na ang bangka. Totoong hindi ito nakakandado. Bilisan natin. Muntik na, ang cute mo. Akala mo makakatakas ka. Kumapit kayo at umupo ng maayos. Kailangan nating lumayo hanggat maaari.
Kung talagang may halimaw na naglumubog sa barko, ang dambuhalang alimpuyong lilitaw. Iigupin pati ang bangkang goma. Napakasama. Talagang hinayaan niyang. Tumakas na lang siya ng ganoon. Kuya Hao, bakit ka nagmamadali? Hindi mo man lang tinitingnan kung nasaan tayo. Nakapaglayag na ang barko. Sa gitna na tayo ng malalim na dagat. 180,000 li mula sa lupa. Silang dalawa. Sa isang sira-sirang bangka lang. Saan sila makakarating sa pagsagwan? Ang ibig mong sabihin. Kaunti lang ang dala nilang supply. Hindi magtatagal, mamamatay sila sa gutom. O mauhaw at mamamatay sa dagat. Ikaw talaga ang matalino. Ayon sa mapa ng paglalayag, hindi kalayuan dito. May isang maliit na islang walang pangalan. Pwede muna tayong pumunta roon at makalapag. Kapag nakarating na tayo sa isla, makakatapak na ang dalawang paa natin. Sa matibay na lupa, luluwag ng husto ang takot mo sa malalim na dagat at ang pagkabalisa mo, mababawasan ang lahat ng iyan. Takot na takot ka. Kaya, hindi mo talaga pinaniwalaan. Ang sinabi ko tungkol sa sinaunang dambuhalang pating. Miss Sue, isa akong doktor. Agham at datos lang ang pinaniniwalaan ko. Noong mga panahong iyon, talagang nasa sukdulan na ang kalagayan ng isip mo. At malapit ka ng tuluyang bumigay. Bilang doktor, kailangan muna kitang ilayo. Sa sitwasyong nagpapataranta sa iyo. Ayos lang. Maniniwala ka rin sa akin. Ngayong wala na ang nakakairitang baliw na babae. Ang sarap ng hampas ng hangin sa dagat. Mas gumaan ang pakiramdam nating lahat. Nga. Hintayin lang nating mamatay siya sa dagat. Pag nakuha na natin ang malaking bayad sa siguro, pupunta tayo kung saan natin gusto at magsasaya. Ay, wiwi. Ang sarap sa tubig. Huwag mo nang pansinin ang baliw na iyon. Magsaya tayo. Hindi na ako bababa. Dito na lang ako sa itaas kasama si Kuya Hao. Anong nangyari, Weiwei? Huwag mong sabihing natakot ka kay Suking. Dahil sa mga kabaliwan niyang sinasabi. Naniniwala ka talaga sa sinaunang dambuhalang pating. Anong pating? Tulad lang ni Suking. Isa lang siyang malaking biro. Sobrang linaw ng tubig. Sisisid ako. Para makita ang mga bituin sa ilalim ng dagat. Dumating na. Eksaktong katulad ng nasa panaginip ko. Pagkatapos magsitakas ang lahat ng sigol. Lilitaw ang dambuhalang pating. At buong lakas nitong babanggain ang barko. Ano ang sinabi mo? Nasa ilalim na ito ng barko. Hindi. Baka sadyang nagtago si Chon'er. Para takutin tayo. Talaga bang kakainin tayo ng pating? Hoy! Ano ba ang ginagawa ninyo? Ang daya ng palabas na ito. Mukhang may iba pang ibig sabihin. Talagang may higanting pating. Huwag kang lumingon at lumangoy ka na. Dumating na ang malaking pating. Hindi. Hindi siguro. Natutukan na yata tayo. Tingnan mo kung gaano ka natatakot. Si Ayu. Masyado yata kayong minamaliit ako. Ang tapang mo rin, ha? Feng-er. Ang galing ng arte mo kanina. Kaya pala. Hindi tulad ni Suking na baliw na baliw. Anong panahon na ba ngayon? Magsasabi ka pa ng prehistoric shark. Huwag mo nang banggitin siya. Hinahanap niya talaga ang kapahamakan. Sakay sa sirang bangka. At pumunta sa gitna ng dagat. Siguradong nalunok na siya ng alon at pinapak na ng mga isda. Tama. Ang naghihirap. At mapapel na baliw na babae.
Patay na siya, wala na tayong pakialam. Doon sa kabila. May maliit na isla sa kabila. Tiningnan ko ang mapa. Sa paligid dito ay wala talagang anumang isla. Mayroon, totoo, maniwala ka sa akin. Maliit na isla, may pag-asa tayo. Talagang may maliit na isla. Bakit napakatahimik? Baka may pating. Walang inaataking cruise ship. Mga mahal na bisita. Para ipagdiwang ang napakagandang panahon at ang masayang paglalayag ngayong gabi. Sa top floor luxury lounge ngayong gabi, ay gaganapin ang isang ingranding party sa dagat. Kasama ang alak musika at saya. Handa na ang lahat. Pakisulit ninyo ang kasiyahan. Sobrang astig. Hindi malalasing hindi uwi ngayong gabi. Ganyan dapat ang bakasyon. Ngayong gabi talagang hindi malalasing hindi uwi. Dito. Isa palang desyertong isla. Wala ni isang tao. Na nakatapak sa lupa. Nabawasan na ba ang kaba mo? Hanggang ngayon. Hindi ka pa rin naniniwala sa sinabi ko. Tama ba? Gusto kong subukang maniwala sa lahat ng sinabi mo. Pero sa totoo lang, wala talagang ganyan kalaking pating sa mundo. Huwag na nating pag-usapan iyan. Humanap muna tayo ng masisilungan. Para makapagpahinga magdamag. May dala akong emergency radio. Kapag gumana na ang signal, agad akong tatawag sa rescue helicopter. Para ilikas ka. Ililipat kita. Doc Jayang, salamat at iniligtas mo ako. Pero hindi ako nagkamali. Talagang nakita ko ang pating na iyon. Parang halimaw. Kaya nitong wasakin ang barkong iyon. Pero, lumalampas na iyan sa lahat ng batas ng kalikasan. Sa mga kilalang nilalang sa dagat, imposibleng mayroon na mas malaki pa kaysa sa adult na balyena. Napating. Sinong nagsabing imposible? Maniwala ka sa akin. Ikaw, nakita mo ba ang higanting pating? Hindi. Hindi ko nakita. Kung hindi mo naman nakita, bakit mo nasabi iyan? Kung tutuusin ayon sa siyensya. Siyensya. Bilang isang sibilisadong taong nakaupo sa opisina, nag-aral ka naman tungkol sa paggalaw ng cross ng lupa, di ba? Ano ang koneksyon niyan sa pating? Pumutok ang bulkan sa ilalim ng dagat. Nabuo ang mga batong sapin. At ikinulong ang sinaunang halimaw sa kailaliman ng dagat. Ngayon, kapag gumalaw ang cross ng lupa, magkakabitak ang mga batong sapin. At lalabas ang kung anong halimaw na iyon. Sino ka? Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ng lola ko. Kami ay isang pamilya ng mga explorer. Sa maraming salinlahi, sinusundan namin ang mga bakas ng sinaunang mga nilalang. Ang matanda kong lola ay 60 taong inanod sa laot. At hindi siya kailanman nagsisinungaling. Kung talagang nakita ng dalagang ito, ang nakita niya, ibig sabihin nakalabas na ang hayop sa kailaliman. Matagal nang kumakalam ang tiyan nito. Umakyat na ito sa ibabaw ng tubig. At hindi iyon para magpaaraw. Ginabi ako ng gising. Grabe ang tama ng alak kagabi. Si Ayu. Nasaan si Zhao Chun'er? Bakit hindi niya kasama si Suking? Si Chun'er. Hindi ko alam. Hindi ko rin siya nakita sa party kagabi. Kung ganoon, saan siya nagpunta kagabi? Sandali lang. Si Zhao Chun'er mula pa kahapon ng hapon. Nang magsimula siyang sumisid.
Hindi na ba siya umakyat sa barko? Tang Feng, huwag mong takutin ang sarili mo. Ayos ba? Kahapon ng hapon. Di ba paulit-ulit niyang sinasabi na gusto niyang makita ang mga bituin sa ilalim ng dagat? Baka sumisid lang siya. Masyado lang siyang napagod. Pagkatapos manood, dumiretso siya sa kwarto. Para magpahinga. Tama si Kuya Hao. Malamang mahimbing pa siyang natutulog ngayon. Nga. Feng Feng, masyado kang praning. Hindi tama. Ang saya ng party kagabi. May pagkain, may inumin. Bakit naman hindi siya pupunta? Ganito na lang. Puntahan natin ang kwarto niya at tawagin siya. Chonner. Nasikatan na ng araw ang puwitan mo. Pero tulog ka pa rin. Bumangon ka na. Pumunta tayo sa seafood buffet. Zhao Chonner. Huwag mong sabihin na. Talagang kinain ka ng higanting pating. Lumabas ka na. Chonner. Tama na ang tulog. Naghihintay sa labas ang lahat. Narinig mo ba? Narinig mo? Huwag mong sabihin na. Hindi talaga siya nakabalik. Ano na? Anong nangyari? Narinig ko. Buksan ang pinto. Baka iniisip nilang inis tayo. Ang ingay ninyo, ginising na ninyo siya. Anong ipapasok ninyong gamit sa pinto? Ang laki ng pagsingit ninyong ganyan. Sige na. Huwag na natin siyang gambalain. Pahintulutan na lang natin siyang matulog. Tara, maglaro tayo. Unahin na nating kumain. Ang mga hayop sa bangin. Kung lumabas na talaga sila. Kung gayon ang bahaging ito ng dagat. Ngayon ay parang kanilang teritoryo na. Sa gitna ng dagat. Isang patibong na walang takas. Ano ngayon ang gagawin natin? Dito ba tayo mamamatay ng nakulong? Pwede ba ninyo kaming tulungan? Ayokong mamatay dito. May signal dito. Nakakonek na ako. Malamang isang araw pa bago dumating ang helicopter. Makakarating na dito. Isama ninyo kami palabas. Makakakuha ka ba ng helicopter? CJ. Kung gayon, may usapan tayo. Kayo na nasa isla. Poprotektahan ko kayo. Mag-iwan ka ng isang pwesto sa helicopter para sa akin. Tang Feng. Su King. Sa lumang bangkang luma mo. Wala naman. Mas magandang tanawin kaysa rito. Hayaan mo, mapapansin mo rin. Nasa likuran lang nila iyon. Tang Feng. Tingnan mong mabuti ang dagat sa likod mo. Nandoon ang higanting pating. Totoo pala talaga. Anong klaseng sirang bangka ito? Ang yabang pang sabihing may pinakamalakas na saklaw sa net. Anong klaseng signal ito? Isang mensahe lang, nagkapira-piraso na. Halos kalahating araw nang hindi mabuksan. Anong nangyari, Feng Feng? Kausap mo sino? Sino ba ang sumisigaw ng ganyan? Sino pa nga ba? Ang baliw na si Su King. Kakapost ko lang ng selfie. Gusto ko sanang laitin ang probinsyanang iyon. Nakaawa pa niya agad ako. May pinadalhan pa siya ng kung anong mensahe. Hindi ko malaman kung anong plano niya. Paikot-ikot lang ang net. Hindi talaga makaload. Ano ang sinasabi mo? Sinagot ka ni Su King. Lagot tayo. Buhay pa pala siya. Kung ganoon, ang plano ko sa panlilin lang. Bakit mo ginawa yan, Chen Hao? Nababaliw ka na ba? Bakit mo kinuha ang cellphone ko? Talagang hindi siya patay. At may signal pa. Kung isusumbong niya tayo, na itinulak natin siya sa tubig. Chen Hao, huwag ka munang mataranta. Baka mahina lang talaga ang signal sa dagat na ito. Baka nakaschedule ang mensahe niya. O baka, lumulutang lang siya ngayon. Sa isang batong walang tao, naghihintay mamatay. Kaya mga baliw na salita lang ang pinapadala niya. Chen Hao, ano bang ginawa ni Su King? Natakot ka ng ganyan. Binanggit na naman niya ang biro tungkol sa pating. Nga. Hindi mabuksan ang larawan, bahala na. Ano pa nang sinasabi mong pating? Nasa likod lang natin. Pating ba iyan, pating ba iyan? Bakit hindi ko nakita? Nakakabagot.
Naipadala na. Pero hindi pa rin siya sumasagot. Mahina talaga ang signal sa gitna ng dagat. Wala silang alam. Nasa likod na natin ang panganib. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ngayong araw na lumabas ang lahat. Ganito pala kalaki ang likod ng pating. Pero, paano magkakaroon ng ganito kalaking pating? Tingnan mo. Isa na naman iyan sa mga alamat ng pamilya namin. Ang matagal na naming hinahanap na halimaw na pating. Mga bisita. Magandang balita. Ang mga tauhan namin ay kasalukuyang nagsasagawa ng deep sea fishing sa likod ng barko. Sinasabi ng sounder. May nakakagat na malaking isda sa kawit. Tingnan mo ang hatak. Napakalakas. Malamang isa itong top tier na goldfin shark. Swerte natin ito. Ligaw na bluefin goldfin shark, ha? Sulit na sulit ang bayad sa cruise na ito. Mukhang papala rin tayo. Ibig kong sabihin. Goldfin shark. Lumaki na ako ng ganito. Hindi pa ako nakakita ng buhay na ganito. Siayu, bilisan mo, kunin mo ang cellphone. Halika rito at i-video mo ako. Ipopost ko sa moments ko. Si Suking ang cute na iyon, nakakapagpadala pa pala. Nakakapagpadala pa ng mensahe. Kung talagang nailigtas siya ng iba. O kaya napadpad siya sa kung anong lugar na may signal. Baliwala na ang plano natin. Hao, hindi nakakatulong ang kakaisip mo. Kailangan muna nating malinawan. Nasaan ba talaga siya ngayon? Hindi ba bagong padala lang ni Suking ng mensahe mo? Tanungin mo nga siya na saan siya ngayon. Kung nanghihingi siya ng saklolo, kailangang malaman natin kung saang lugar siya naroon. Bakit mo pa siya inaalala? Hindi siya bagay. Maging girlfriend mo. Si Weiwei lang ang talagang bagay sa iyo. Dahil sabay naman tayong lahat lumabas para magliwaliw. Kung sakali may nangyari sa kanya, hirap tayong magpaliwanag niyan. Sige na, sige na. Tatanungin ko kung saan ba talaga siya napadpad. Ang lalim ng bagsak. Ang bigat nito. Higit 1,000 kilo na iyan, tiyak. Ihanda ang backup na crane. Umaahon na. Mga kasama, aahon na ito. Ito. Ano ba itong bagay na ito? Great White Shark. Ano ang nakain? Na natira. Kalahating bangkay ng malaking pating. Impossible. Ang Great White Shark ay matagal nang nasa tuktok ng kadena ng pagkain sa dagat. Anong hayop ang kayang kumagat at lumapa ng kalahating katawan ng Great White Shark? How? Ang sabi ni Suking. Baka totoo nga. Tumahimik muna kayo. Huwag kayong basta matakot sa sarili ninyo. At huwag na huwag kayong magpanik. Ang dagat na ito, hindi tumitigil ang pagdaan ng malalaking barko. Sigurado iyon. Talagang sumabay pa sa isang barkong pampasahero. Napigtas ng propeller sa ilalim ng barko. Ipinapangako ko. Propeller. Kaya nitong gawin. Na parang naputol sa pagkagat. Uf! Siyempre. Mga tripulante. Agad ninyong linisin ito. Huwag ninyong sirain ang kasiyahan ng lahat. Mag-enjoy lang kayo. Ligtas na ligtas ang cruise natin. Sabi ko na nga ba? Saan naman galing ang prehistoric na pating? Ako na nga yata sa sinabi ng baliw na babaeng iyon. Naapektuhan na. Hindi ba? Ayaw lang niya tayong pakasiyahin. Kaya may pa-horror story pa siyang binubuo. Para manggulo. Howje? Talagang maganda ang pasensya mo. Natiis mo pa ang baliw na babaeng iyon ng matagal. Kung ako ang tatanungin mo. Sa pagbalik na ito, hiwalayan mo na agad siya. Kalilimutan mo na ang nakaraan. Masyadong malambot ang puso mo, Howje. Ha ha ha. Tara na. Kayong dalawa, bilisan ninyo. Iimpake ang mga magagamit na gamit. Kailangan nating agad lumipat sa mataas na bahagi ng isla. Lumipat. Bakit? Malawak ang tanawin natin sa dalampasigan. Mas kitang-kita tayo ng helicopter. Mas malinaw ang target. Maghintay tayo ng saklolo. Kailangan ding may kapalaran. Ang barkong pampasaherong iyon mula rito. Pinakamalayo na ang ilang milya lang. Kahit ang dambuhalang pating na iyon. Kung totoong atake sa cruise. Dito sa lupa. Ano bang panganib ang meron? Hindi naman iyon makakaahon sa pampang. Para manglamon ng tao. Akala mo ba kung saan ka naroon ngayon?
Akala mo ba talaga ito ay hindi matitinag? Kaya nitong mabuhay sa kailaliman ng dagat. Isang dambuhalang halimaw na milyon na ang taon. Isang kumakampay lang ang buntot. At pwede nang magpasimula ng isang rumaragasang alon. Lulubugin nito ang maliit na islang ito. At saka, ang islang ito ay nabuo mula sa naipong bulkanikong bato. At lindol. Baka mamaya maglaho na lang ito. At sa ilalim lang ng dagat ang bagsak natin. Ibig mong sabihin, kahit nasa isla tayo, hindi rin tayo siguradong ligtas. Ang saya natin, napalitan ng bangungot. Akala ko pa naman ano na. Pero naantala lang pala. Ng kalahating patay na pating. Sinadya pang pahirapan ako. Nasayang lang ang mabuting loob ko. Nga. Talagang nakakabwisit. Kasalanan pa raw ni Suking na isinama niya tayo sa dagat. Ano bang nangyayari? Ano bang nangyayari? Ano bang nangyayari? May natamaan bang bato? Huwag kayong magpanik. Manatiling kalmado. Bato lang ang natamaan. Huwag kayong basta-basta tatakbo. Manatili sa kinatatayuan. Scan mo. Ito. Ito ay. Ano ba ito? Bakit tumunog ang alarma? Lulubog na talaga tayo. Ano ang nangyari? Ano ba talaga ang nangyayari? Mamamatay na ba tayo? Puntahan ang silid ng radar sa timon. Sino ang nagpaandar nito? Ang pinakamataas na alarma. Ano ba talaga ang nangyari? Nababaliw ka na ba? Bakit mo pinaandar ang alarma? Sa ilalim ng barko. May kung ano sa ilalim ng barko. Mas malaki ito kaysa sa barko natin. Maraming ulit na mas malaki. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Paano magkakaroon ng ganoon dito? Mas malaki pa sa barko natin. Lasing ka lang siguro. Kapitan. Hindi ako nagsisinungaling. Puro pula ang radar. Puro pula ang radar. Scan mo. Nasa ilalim lang natin ito. Kapitan. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba sinabi mong lubos tayong ligtas? Mas mabuti pang magbigay ka ng paliwanag. Huwag kayong mataranta. Possible. Baka magkakasunod tayong nakasalubong ng dalawang dambuhalang bahura. Walang dapat matakot. Bihira itong masaksihan. Isang pambihirang tanawin sa kailaliman. Ilabas agad ang mga telepono ninyo. Sulitin natin at kunan ng litrato. Sabi nila may ilang balya ng bughaw na sadyang sumasagi sa mga barko para tanggalin ang mga barnacle sa katawan nila. Ano iyon? Hindi ba iyon? Ang pating kanina. Isang halimaw. Totoong may halimaw. Mamamatay tayong lahat. Saklolo. Nasaan ang lifeboat? Impossible. Impossible. Hindi ito makatuwiran. Napakalaki ng pating na iyan. Ano ang hinihintay mo? Mag-isip ka agad ng paraan. Kung mananatili tayo sa kubyerta, naghihintay lang tayo ng kamatayan. Paandarin mo na ang barko. Saan tayo pupunta? Sobrang laki nito. Pumunta ka sa timon. Hanapin ang pinakamalapit na lupa. Nasa tubig ang halimaw. Ligtas tayo kapag nakarating sa pampang. Bilisan mo. Meron. Ilang milyang pandagat ang layo ayon sa radar. May isang islang walang pangalan. Isla. Isang pulo. Basta makarating tayo sa pampang. Kahit gaano kalaki ang pating. Hindi ito makakaakyat sa lupa para kainin tayo.
Ano pa ang hinihintay natin? Itodo mo ang makina. Diretso tayo sa islang iyon ng buong bilis. Naku, sira. Ano ang nangyari, Sinke? Ang barkong Azure. Dinala niya rito ang dambuhalang pating. Inakit niya ito papunta rito. Lupa. Wiwi. May pag-asa na tayo. Maghanda ng bumaba ng barko. Mabuti naman. Kuya How. Basta makarating tayo sa Pampang. Ariin na tayo ng halimaw na iyon. Wala na tayong magagawa. Tumakbo kayo. Bumaba na kayo ng barko. Saklolo. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Hindi na ako makalangoy. Suking. Ikaw pala. Kayo ang nagdala sa pating. Papunta rito. Anong ibig mong sabihin kami? Ang nagdala rito sa pating. Hindi naman iyo ang walang kwentang islang ito. Bakit bawal kaming pumunta rito? Kami ang pinakasikat na pamilya ng mga manlalakbay sa Timog Silangang Asya. Ang islang ito, 50 taon na ang nakalipas. Ay binili na ng pamilya namin. Pasensya na. Pero ang munting islang ito ay pribadong teritoryo ko. King. Mabuti naman. Patay na ang akala ko sa iyo. Alam mong may halimaw sa dagat. Pero iniwan mo ang lahat. At palihim kang tumakas para iligtas ang sarili mo. Bakit hindi ka nalang namatay? Mabuti ko na kayong binalaan. Kayo ang hindi nakinig. Mga walang utang na loob kayo. Ang makilala ka. Parang nabulag ako. Feng. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si King. Ang mahalaga, buhay tayong lahat. Pero, mula pa kahapon ng hapon nang sumisid siya. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakita sa kanya. Tama nga. Nasaan si Chunner? Sa gulo kanina sa barko. Baka kaya ay naiwan siya roon. Kung talagang mula pa kahapon ng hapon. Nang sumisid siya, ay hindi na siya umahon. Malamang ngayon ay nasa tiyan na siya ng pating. Tumahimik ka. Kung totoong patay na siya, kasalanan mo ang lahat. Ikaw ang pumatay sa kanya. King. Nang makita kitang nakatayo rito, gumaan ang loob ko. Noong mawala ka, muntik na akong mabaliw sa pag-aalala. Mabaliw sa pag-aalala. Chen Hao. Tigilan mo nga ang pag-iyak na parang buhaya at pagkukunwaring may malasakit. Noong nasa sulok tayo ng kubyerta, mahigpit mo akong hinawakan at gusto mong itulak sa dagat. Hindi ko makakalimutan. Ang mukha mong iyon habang buhay. Itulak ka sa dagat. May delusyon ka na ba sa pag-uusig, Suking? Napakabuti kaya sa iyo ni Chen Hao. Bakit naman niya itutulak ka sa dagat ng busog na busog siya? Mabuti sa akin. Bago siya sumakay ng barko, bumili siya ng pulisyang nagkakahalaga ng 10 milyon para sa aksidenteng pagkamatay. Guni-guni lang iyon dahil sa matinding gulat. Malinaw na noong mga oras na iyon. Takot ka bang tumalon sa dagat? Ako at si Weiwei ang sasagip sa inyo. Sige, tumayo ka na lang ngayon at magsalita. Sabi ko, papatayin kita. May konsensya ka pa ba? Hindi siya nabaliw. Ako ang testigo. Noong panahong itinulak ninyo siya sa tabi ng rehas.
Balak niyong itulak siya sa tubig. Para mangpapatay at mandaya sa siguro, ha? Wala kaming pakialam sa isa't isa. Ano nang karapatan mo para pagsalitaan mo ako ng ganyan? Sumama ka kay Kingking at layuan mo kami. CJ, sabi ko na nga ba, wala kang kwenta. Bakit bigla kang sumiksik ng husto? Kaya pala may kalandian na pala siya sa isang lalaki. Isa ka lang palang basurang manggagawa. Nakikipaglaro ka ng palihim kay Chen Hao. Ganito ka na pala, ah. Pati pagpatay, kaya mong gawin, ah. Lahat ibinabato mo pa kay Chen Hao. Talagang wala kang hiya. Tiate. Nakakasuka. Tama na. Tigilan ninyo nga iyan. May ilan dito, may wala. Yung mga hayop ay nasa dagat pa. Nakatingin sila sa inyo. Tama. Saan si Xiaoyu? Nga. Kanina lang pagkapasok sa barko, nandyan pa siya. Paano nawala agad sa isang kisak? Feng Feng. Haoje. Nandito ako. Xiaoyu, may sakit ka ba? Bilisan mong umahon dito. May mga pating na kumakain ng tao sa dagat na ito. Noong minsan, may nahuli kaming kalahating pating. Nakalimutan mo na ba? Ay naku. Naku, apo ko. Talagang ubos na ang lakas ko. Wala na talaga. Naninigas na ang mga binti at tiyan ko sa pulikat. Hindi ba at malapit na tayong makarating sa Pampang? Nakarating na sa Pampang. Kaya pa bang akyatin ang pating dito para hanapin ako? Tigilan mo na. Hayan at kitang-kita ka na. Hindi makahawak sa pader ang putik. Kung gayon, manatili ka na lang. At lumublog ka na lang sa basang putik na iyan. Hayaan mong isang kagat. Kainginan ka ng pating tapos na. Huwag kang masyadong masaya ng maaga. Mas matindi pa ang hayop na iyon. Kaysa sa iniisip mo. Hindi. Xiaoyu, tumakbo ka na. Bilisan mong umakyat sa Pampang. Pating. Nasa likuran mo ang pating. Tulong. Tulong. Saklolo. Naku, naipit ang paa ko. Xiaoyu, nababaliw ka na ba? Pinapaahon na kita, ayaw mo pa. Gusto mo talagang malunok ng tubig. Konti na lang, makakain ka na sana. Alam mo ba, kung ano nang kinatatakutan ko? Isang hayop lang, na nagtatago sa tubig. Pero nangahas pa sa malalim na dagat. Na magpanggap na bayani. Kung may lakas ka, aahon ka rito. Tingnan natin kung hindi ko ito bubuhatin. Tumigil ka nga. Baka ibalik pa niya ito rito. Dumudugo pa ang binti mo. Gamutin muna natin. May mga mikrobyo sa tubig dagat. Maaari kang maimpeksyon. Hayaan mo na. Bilis, umalis na tayo. Pinakamalakas ang pang-amoy ng pating sa dugo. Ang dugo niya ay ginawa ng isang lugar ng pangangaso ang mababaw na bahaging ito. Kung hindi tayo aalis ngayon, walang makaliligtas. Suking, huwag kang nakatulala. Bilis, umalis na tayo. Bakit kailangan nating umalis? Hindi ba umalis na ang pating? Hindi ba kayo nagkakalkal ng problema? Hindi ako naniniwalang maglalakas loob pa itong bumalik. Xiaoyu, huwag kang magmatigas. Pinapayuhan kitang umakyat agad sa Pampang. Lumayo kayo sa tubig. Hindi namin kailangan ang pagkukunwari mo. Mga duwag lang kayo. Kasalanan mo ang lahat, Suking. Papatayin kita. Noon, kayong lahat ang nang insulto at nangungutya sa akin. Pinilit ninyo akong gumastos ng isang taong sahod para ilibre kayo. Mula nang magsimula akong managinip ng hinaharap. Isinugal ko na ang buhay ko. Binalaan ko na kayo. May panganib sa dagat. Kayo mismo ang hindi naniwala. Talagang naghahanap kayo ng kamatayan. Bakit walang signal? Bakit pati signal ay nawala? Gusto kong umuwi. Ayokong mamatay dito. Feng Feng. Huwag kang magpadalos-dalos. Bago mo lalo mapahamak ang sarili mo. Kumalma ka muna.
Feng Feng. Huwag mong sirain ang kalusugan mo sa sobrang galit. Huwag kang mag-alala, nandito kami. Maniwala ka, walang mangyayari sa atin. Sinisisi mo ba ako sa lahat ng nangyayari? Huwag kayong sumunod sa akin. Tama na muna. Tama na muna. Tingnan ninyo ang dagat. Hindi ito umalis. Pinalilibutan tayo nito. Kung magpapatuloy ito, sa loob lang ng ilang oras, ang mabababang lugar ng islang ito ay lubusang lulubog sa tubig. Bukod pa rito, patuloy itong lumilikha ng malaking alon. Ang malalakas na hanging nalilikha nito ay gagawing mapanganib ang buong himpapawid. Kahit dumating ang helikopter na tinawagan natin kanina, hindi pa rin ito makalalapit. Xinke, hindi tayo pwedeng umupo na lang at hintayin ang kamatayan habang pinapanood tayong lamunin ng tubig o kainin ng pating. Siguradong may paraan ka. Nakikiusap ako sa iyo. Mag-isip ka ng paraan. Isa na lang ang natitira. Kapitan, dito ka pala nagtatago. Binaliwala mo ang babala. Ipinilit mong ituloy ang mga aktibidad sa dagat. Kaya tayo napunta sa ganitong kalagayan. Ikaw nga. Kung nakinig ka lang noon. Kay Suking at bumalik tayo sa daungan. Wala sanang nangyaring ganito. Buwisit ka. Tinuring mo siyang baliw. Ngayong may nangyari na. Ibinabato ninyo sa akin ang buong sisi. Gusto mo bang masaktan? Tumahimik kayong lahat. Kapag nag-ingay pa kayo. Lahat kayo kakainin ng pating. Tinanong kita. May kagamitan ba sa barko? Malakas na baril para sa malaking isda. May kasama pa. May fish spear, pampamanhid, at panghampas ba? Meron. Tatlo ang meron. May bakal na fish spear. At pampamanhid na panghampas. Lahat iyon para sa pagharap sa biglang paglusob mula sa laot. Na inihahanda laban sa pag-atake ng pating. Siguradong magagamit. Mabuti. May baril para sa isda. Hindi tayo. Biktimang pwedeng hiwain ng kahit sino. Ngayon, lahat makinig sa utos ko. Kung gusto ninyong mabuhay, sumama kayo sa akin para kunin ang kagamitan sa barko. Tara, sasama kami sa iyo. Kayong dalawa, may hiwalay kayong gagawin. Siya, kailangang sumama. Ano ang sinabi mo? Bumalik kayo. Bumalik sa barkong iyon. Nakaabang lang ang halimaw na iyon sa tabi. Kapag bumalik kayo para na ring kusang kamatayan. O susunod kayo sa akin. Sasakay para kunin ang kagamitan. O mananatili kayo rito. Hanggang tumaas ang tubig dagat. Tapos kakainin kayo nito. Kayo ang pumili. Ako ang pupunta. Ako na ang magdadala sa inyo pabalik sa barko. Fish spear at pampabagsak. Kaya kong buksan lahat. Tutulong ako. Tutulong ako ng todo. Nababaliw ka ba? Kaya bang lunukin ng isang kagat? Ang halimaw na kasing laki ng balyena. Gusto mo pa talagang patayin ito gamit ang fish spear. Sobra-sobra ang tiwala mo sa sarili mo. Parang pagpapakamatay lang iyan. At madadamay pa tayong lahat. Umakyat muna tayo. Huwag kayong makialam sa delikado nilang kilos. Tingnan muna natin ang sitwasyon. Tama. Sobrang delikado. Lumayo muna tayo. Huwag tayong tamaan. Kahit ano pa ang mangyari. Unahin mong tumakbo. Kumapit ka ng maigi. Tutok ka sa likod ng hasang niya. Hintayin mo ang utos ko. Papasok.
Chen Hao, natatakot ako. Mamatay ba tayo? Lahat dito. Huwag kang matakot. Kaya ito ni Xinke. Kaya niya iyon. Huwag kang magpanik. Bakit ka tulala? Bilisan ninyong paandarin ang hook. Kapag nahuli tayo, patay tayong lahat. Nanginig ako sa takot. Akala ko talaga, dito na ang katapusan natin. Buti na lang. Buti at tapos na. Sobrang nakakatakot talaga kanina. Patay na ang pating. Mukhang kailangan pa nating maghanap ng pagkakataon. Dispose na siya. Wala nang atrasan. Ako ang pumatay sa sinaunang higanting pating. Ako mismo ang pumatay dito. Ako ang alamat ng dagat. Sino pa ang makakapagsabing wala akong silbi? Huwag muna kayong masyadong magdiwang. Patay na ang pating. Bilis, bumaba na sa barko. Hindi pa ligtas sa isla. Anong bigla ang pagmamadali iyan? Gusto ko munang masdan ng maigi. Ang obra ko. Ito na ang pinakamalaking karangalan sa buhay ko. Sayang naman kung masisira ang halimaw sa biyahe ko. Hindi na ba ito mapapatay sa kamay ko? Tapos na. Ligtas na ba talaga tayo? Patay na ang pating na iyon. Huwag kang matakot. Hindi tama ang kutob ko. Ang pagyanig na ito. Hindi iyon ang pating kanina. Ang lumitaw. Tingnan ninyo. Ang pagyanig na ito. Kitang-kita na lahat, ako ito. Naku. May isa pa. Mas malaki pa. Paano nangyari iyan? Lintek. Tapos na tayo ng tuluyan. Kaya pala. Ang pating kanina. Panghilang lang pala. Ano iyon? Ano ba talaga ang bagay na ito? Patay na raw ang pating, di ba? Paano nangyari iyan? Paano nagkaroon pa ng mas malaking isa? Huwag na kayong tumingin. Huwag na kayong tumingin. Kung ayaw ninyong mamatay, kumilos na kayo. Umakyat kayo. Takbo sa pinakamataas na bahagi. Ang tubig dagat na rumaragasa na parang hayop. Babalutin nito ang lugar na ito sa isang iglap. Bilis. Bilis. Huwag kayong tumigil. Tapos na tayo. Hindi na tayo makakatakas. Lahat tayo ay mamamatay sa bulok na islang ito. Ayokong mamatay. Hindi ko pa nabibili ang bagong labas na bag ko. Ayokong mamatay. Kasalanan mo lahat. Suking. Kung hindi dahil sa iyo. Paano kami mapapadpad sa ganitong lugar? Bakit di ka nalang mamatay? Matagal ko nang binalaan kayo. Delikado sa dagat. Kayo rin ang mayabang at walang hiya. Kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sobra na. Anong karapatan mong sisihin siya? Kung hindi siya nagbabala ng maaga, paano kayo mamamatay ni hindi ninyo alam? Wala ni isa. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Ang rescue helicopter ay may 4 na oras pa. Ano ba ang sinabi mo kanina? Ang helicopter. Bakit pa kayo nagmamalaki ng ganyan? Halos mabaliw na ang lahat. Sabihin ninyo sa kanila na may darating na saklolo. Hindi ba dapat pinapakalma nyo muna ang lahat? Doc Jiang Cheng. Magaling kang magpagaling at magligtas ng buhay. Pero hindi mo mabasa ang tunay na puso ng tao. Akala mo kapag binigyan mo ang mga tulad nila ng kahit kaunting pag-asa, maayos silang pipila at maghihintay ng saklolo. Ang ganitong rescue helicopter na ipinadala para sa emerhensya sa dagat. Kasama na ang piloto. 4 na upuan lang ang pinakamarami. Ibig sabihin,
Bukod sa magpapalipad ng helicopter, 3 tao lang ang maisasakay. Pero 6 tayong narito ngayon. Suking, paano ko ba hindi napansin noon? Kung gaano ka kasakin. Kaunting pagkain lang naman. Itinatago mo pa ng palihim. Na para bang natatakot kang may makihati sa iyo, ano? Tama ang sinabi ni Xinke. Para sa pera, kayang isugal ni Chen Hao. Kahit ang buhay ko. At higit pa ba roon? Ang tanging pagkakataon nating makatakas. Doc Jiang Cheng. Ang bagay na ito, hindi dapat mabunyag kahit isang salita. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Manonood na lang ba tayo? Habang naghihinalaan ang isa't isa. Hanggang sa magpatayan tayo. Ang tanging magagawa natin ay magtipid ng lakas at magtiis hanggang dumating ang rescue team. Samantala, ipanalangin nating ang islang ito ay hindi tuluyang wasakin ng halimaw na iyon. Sa dambuhalang alon na pinakawalan nito, bago dumating ang saklolo at tuluyang malubog sa dagat. Gutom na ako. Uhaw na uhaw rin ako. Pagkain. Ibigay mo sa akin. Tang Feng, nababaliw ka na ba? Bitawan mo ako. Akin ang mga ito. Mga gamit mo. Lahat tayo ngayon ay nakakulong sa miserableng islang ito. Para tayong mga tipaklong sa iisang lubid. Bakit? Bakit ikaw lang ang kakain ng sarili mong pagkain? King, kung may pagkain ka, ilabas mo at paghati-hatian natin. Pare-pareho tayong naghihirap dito, hindi ba? Ang tawag mo riyan ay pagnanakaw. Sarili kong baon na tinapay ito. Ibalik mo sa akin. King, hinihimatay na sa gutom si Tang Feng. Ipinagdadamot mo pa rin ang kaunting pagkain na iyan. Wala ka na bang kahit kaunting awa? Su King, paano ko ba hindi napansin noon? Kung gaano ka kasakin. Kaunting pagkain lang naman. Itinatago mo pa ng palihim. Na para bang natatakot kang may makihati sa iyo, ano? Gusto mo ng gamit, kumuha ka sa pamamagitan ng pang-aagaw. Akala mo ba kung sino ka? Malaki ka ng tao. Nang aagaw ka pa ng pagkain ng iba. Hindi ka ba nahihiya? Wala talaga siyang hiya. Su King, huwag mo silang patulan. Sumama ka sa akin. Isa-isa tayo, tig-iisang piraso. Huwag mong sabihing wala akong pakikisama. May handa akong kainin tapos iniisip ko pa kayo. Feng, mag-iwan ka naman para sa akin. Uhaw na rin ako. Mula kahapon hanggang ngayon ako. Wala pang nainom na tubig. Ay, sobrang uhaw na, hindi ko na napigilan. Wee. Hindi pwede, Hindi sinasadyang naubos ko. Ang lakas ng loob mong inumin ang tubig at kainin ang tinapay ng palihim. Wala kang nikatiting na hiya. Sa tingin ko, buhay ka pa talaga. Iyan ang naipon ko noon. Nung oras na inihahanda ang mga gamit pang iligtas. Naiwan lang sa bulsa ng hindi sinasadya. Uminom ka na, pampalakas iyan. Huwag kang makipagkagulo sa mga taong iyon. Gatas. Salamat, Doc Jiang. Kung hindi dahil sa iyo, talagang hindi ko alam kung ano na ang gagawin ko. Mabuti. Si Jiang Cheng talaga. Ang nagtatago pa ng pagkain para sa kanya ng palihim. Talagang ang dalawang iyon. Matagal nang may lihim na relasyon. Hoy! Su King! Kailan pa? Hindi ka pa rin sumusuko sa pang-aakit ng mga lalaki. Kakahiwalay mo lang sa akin kanina. Tapos ngayon, sa iba ka na naman sumasandal. Talagang gutom ka na sa lahat. Chen Hao, magsalita ka ng maayos. Tapos na tayo noon pa. Mula noong nasa barko ka. At pinaplano mo na akong itulak sa dagat. Simula nang sandaling niloko mo ang insurance. Sa paningin ko, patay ka na.
Dahil wala ka ng hiya. Sasabihin ko na rin ang totoo. Akala mo ba noong una? Bakit ako nakipagrelasyon sa iyo? Ha? Hindi ba dahil mukha kang uto-uto at madaling lokohin? Konting lambing lang at kibot ng daliri. Dumikit ka agad. Pati pera, handa mo pang gastusin para sa akin. Parang napakadaling kunin. Perpektong alay para sa pandaraya. Ikaw. Tungkol naman sa pag-ibig. Huwag kang mangarap. Mas interesante pa ang pinsan mo kaysa sa iyo. Walang kahit ano ang maihahambing sa iyo. Pasensya na, Su King. Totoong nagmamahalan kami ni Haoje. Chen Hao. Ikaw. Ang paborito kong cake mula sa tindahang iyon. Binili ko na para sa iyo. Mukha na tuloy basang-basa. Paano pa kakainin yan? Chen Hao. Noon, akala ko bulag lang ako. Kaya napili kita na basurang iyon. Tama pala ako. Ngayon, nagtatapang-tapangan ka pa sa akin. Ibig sabihin lang yan, alam mong konti na lang ang buhay mo. Maaga pa lang, magbilin ka na ng mga huling salita. Ikaw. Kayong dalawa. Isang traidor sa pag-ibig. Isang sakim sa pera at pumatay pa. At isang nagkukunwaring inosente pero punong-puno ng sarili. Bagay na bagay kayo. Talagang isinilang kayong magkapareha. Bawasan mo ang pagpapaka-inosente mo rito. Huwag mong isipin na may giant cheng ka na. Susuportahan kita. Akala mo kung sino ka. Baliw kang babae. Susugurin talaga kita ngayon. Ang bibig mo hindi talaga tumitigil. Ano na naman? Lumilindol ba? Hindi lindo. Yung dambuhalang pating sa dagat. Sumasalpok ito sa batuhan ng maliit na isla. Gusto nitong gumuho ang isla. Sinasalpok nito ang maliit na isla. Nababaliw na ba ito? Lupa ito, hindi dagat. Walang kasunod na pag-atake. Ibig sabihin, nasasaktan din ito. Naghihintay lang ito ng pagkakataon. Tubig. Kailangan ko ng tubig. Chen Hao. Bilisan mo at bigyan mo ako ng paraan para makakuha ng tubig. Tumahimik ka. May gana ka pang magsabing nauuhaw ka. Yung kalahating bote kanina. Ng mineral na tubig. Inubos mo ng mag-isa. Kung mauhaw ka hanggang mamatay, deserve mo. May mukha ka pang sigawan ako rito. Sa paraan ng pag-inom mo kanina. Hindi ka man lang talaga mapapawi ang uhaw. Sa halip, lalo nitong pinapawisan ang katawan. Lasiw. Mas bibilis lang ang pagkamatay mo. Kung alam mo pala. Bakit kanina? Noong umiinom ako. Sinadya mong hindi agad sabihin. Sinadya mo bang panoorin akong mamatay sa uhaw dito? Ang babaeng ito ang kalmado naman. Siguradong may itinago siyang paraan para mabuhay. Hindi na ako pwedeng umasa. Sa walang kwentang si Chen Hao. Sige na, Feng Feng. Huwag ka nang magalit. Mag-ipon ka muna ng lakas. Para rin sa atin iyon, Keksinke. Ngayon, lahat tayo ay nasa iisang bangka. Pinakamahalaga ang pagkakasundo. Keksinke. Bilang isang manlalakbay, marami ka na sigurong napuntahan. Mukhang marami kang alam. Hindi lang mahusay ang katawan mo. Marami ka rin palang kaalaman. Ano ba ang pakay mo? Keksinke. Gusto ko lang sanang makipagkaibigan sa iyo. Huwag mo akong bulahin dito. Itabi mo na lang iyan. At gamitin mo sa panloloko kay Chen Hao. Sa ganoong tanga na hindi mapigil ang ibabang bahagi ng katawan. Keksinke, kailangan ba talagang maging ganoon kasakit magsalita? Lumayo ka sa akin. Kapag lumapit ka pa, itatapon kita sa ibaba. Hoy, pating. Lin Weiwei. Natikman mo rin sa wakas ang karma. Akala mo ba ang mga pakulo mong umepekto sa lahat? Sinasabi ko sa iyo, ang mga pakitang gilas mo sa mga lalaki
At malalambing mong galaw. Hindi umepekto sa mga babae. Tang Feng. Sobra na ang pagpaparaya ko sa iyo. May sasabihin akong sikreto sa iyo. Kanina, doon sa kabila. May natuklasan akong napakahalaga. Anong malaking natuklasan? Hindi kaya makagawa ka rin ng tubig ng walang kahit ano. Magkaroon ng tubig na wala namang pinanggagalingan. Hindi ako makakagawa ng tubig. Pero kanina habang palakad ako roon sa dulo ng talampas, nakakita ako ng mga tanim sa mga bitak ng bato. Isang bungkos ng wild hawthorn. Pula, pulang-pula. At maasim-asim. Kapag kinain mo yan, makakaraos tayo, makakatulong sa uhaw. Talaga, saan? Bilisan mo, dalhin mo ako doon. Nandoon lang iyon. Sa gilid ng bangin. Feng. Wag na lang kaya. Sabi ni Ate Xinki kanina. Huwag tayong pumunta. Sa mga lugar na nasa gilid. Tingnan mo naman ang kaduwagan mo. Mas gusto ko pang kainin ako ng pating. Kaysa maging tuyot na tao. Sige na nga. Takot ako sa matataas. Hindi ko talaga kayang pumunta doon. Feng, matapang ka. Ikaw na lang ang pumunta mag-isa. Nasa kabilang dulo lang iyon. Sa ilalim ng nakausling bato na iyon. Saan? Saan? Ano ang hawthorn? Wala naman. Lin Weiwei, ang babaeng patay na yan. Niloloko niya ba ako? Feng, mag-ingat ka. May ahas sa paanan mo. Hindi maganda. Tulong. Nahulog si Tang Feng sa bangin. Tulong, may tao ba dyan? Ako ang may kasalanan. Sabi ni Feng nakakita daw siya sa gilid ng bangin. Ng prutas na pwedeng makapatid uhaw. Kailangan niyang pumunta doon para kumuha. Hindi ko siya napigilan. Biglang gumuho ang bato sa ilalim ng kanyang mga paa. Inabot ko siya. Pero hindi ko siya nahawakan. Konting-konti na lang. Konting-konti na lang at nahawakan ko na siya. Paano niya nalaman na may prutas dito? Sinabi mo sa kanya. Ako. Hindi ko rin alam. Paano niya nalaman? Aksinki. Nagdududa ka ba sa akin? Kuya Hao. Magsalita ka naman. Natakot ako ng sobra. Si Tang Feng, yang baliw na iyan. Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa isip niya? Ano ang iniisip niya? Sigurado akong siya mismo. Ang nadulas at nahulog. Lumayo ka sa iyang damong berdeng iyan. Pakiramdam ko may iba pang nangyayari dito. Ang babaeng ito ay mas masama pa. Kaysa sa mga pating sa dagat. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Naging marahas ang pating nang malaman nitong may dugo. Dahil sa pagbanga nito sa ilalim. Malapit nang lumubog ang plataporma na to. Maghanap tayo ng ibang daan. Tama. Pagkatapos mahulog ni Tang Feng kanina. Alam na ng pating na nandito tayo. Kapag nanatili tayo, mamamatay tayo. Tingnan natin kung maaari tayong makarating sa kabilang bahagi ng isla. Hanggat kaya nating magtagal, makakatulong yan. Ano to? Ito. Ito ay isang military grade na komunikasyon device. Nakaligtas tayo. Helicopter. Ito ang rescue helicopter. Ang mensaheng nasa itaas. 4 na 7. Tingnan mo. Naipadala na ng maayos ang lokasyon. Maghintay pa tayo ng 2 oras. Makakaligtas na tayo. Mabubuhay na tayo. Totoo ba? Kuya Hao. May sasagip na sa atin.
hindi na tayo mamamatay. Sa wasak na islang ito. Sabi ko na nga ba, Suking? Ang kapal ng mukha mo pa rin. Matagal na pala kayong may itinago. Ibalik mo sa akin ang mga gamit. Akala nyo hindi namin mapapansin. Ibalik mo pa. Anong karapatan mong ibalik? Jiang Cheng. Talagang sukdulan ang kapalaluan mo. Ni hindi man lang kayo natataranta. Kaya pala. Alam na pala ninyo na may helicopter. Na darating para iligtas kayo. Kayo. Akala nyo hihintayin lang namin na lamunin kayo ng pating. Sumakay na kayo sa helicopter at tumakas. Jiang Cheng. Hindi ka bagay maging doktor. Mamamatay tao ka. Kayo. Isa itong pagpatay. Lin Weiwei, kapal din ang mukha mo. Sa barko, ikaw at si Chen Hao ang nagtulak sa akin sa dagat. Naisip niyo ba noon? Kayo na sobrang makasarili. Ang nagsasabi na may sasagip sa inyo. Bukod sa pagnanakaw at pagpatay. Ano pang aasahan? Su King. Huwag mo nang idamay si Tang Feng, ang tanga na iyon. Nadulas lang siya at nahulog. Ano ang kinalaman namin doon? Nasa amin na ang komunikador ngayon. Sa amin na ang kontrol. Gusto niyo pa ba kaming gawing laro? Ibilang ko hanggang 3. Ibigay mo sa akin ang mga gamit. Kung hindi, pababagsakin kita. Hindi na kayo magkakaroon ng sansang makasakay sa helicopter. Hindi ako naniniwala. 2. Bitiwan mo ang kutsilyo at huwag mo akong takutin. Kung may tapang ka, lumapit ka. Isang galaw mo lang. Itatapon ko agad ang bagay na ito. Sa ibaba, wala na ang tracker. Mamamatay tayong lahat. Chen Hao. Kumalma ka. Kapag binasag mo ito, wala nang mabubuhay. Ikaw na ang bumasag. Kung sino ang hindi babasag, siya ang tanga. Isang hiling ko lang. Dumating na ang helicopter. Dapat isama niyo ako at si Weiwei. Chen Hao. Talagang wala kang hiya hanggang dulo. Ano nang nangyayari? Inaatake na naman ng pating ang isla. Ang hayop na iyon ay bumangga sa pinakamarupok na bahagi ng mga haliging bato. Gusto nitong wasakin ng tuluyan ang islang ito. Mag-ingat. Umatras. Tulong. Nakuha na. Tumakbo kayo palayo. Bilisan. Kuya Hao. Ano ang gagawin? Lulubog pa pababa ang isla. Hindi na ito magtatagal. Tingnan mo nga yan. Nandyan lang yan sa ibaba naghihintay. Kung tuloy pa ito, hindi na abutin ng matagal. Baka kainin tayo niyan kahit kailan. Mag-isip ka na ng paraan. Huwag kang mataranta. Dr. Jiang. Kuya Jiang. Kagagaling ko lang, hindi ko pa gets ang mga bagay-bagay. Para sa buhay. Medyo padalos-dalos ang naging kilos ko. Napakabait ninyo. Huwag ninyo akong gayahin. Dr. Jiang. Kanina pa po kita pinapahalagahan. Mabait ka kay Kingking namin. Ganyan talaga kapag pinoprotektahan ng todo. Kahit buhay at kamatayan, hindi ka bumibitaw. Nakikita ko yan. Gusto mo siya, hindi ba? Chen Hao. Ano na namang pakulo ang binabalak mo? Dr. Jiang. Kung gusto mo siya. Ako, si Chen Hao, hindi naman. Walang alam sa pag-ibig. Basta pumayag ka lang. Kapag dumating na ang helicopter ng rescue. Pag nandun na tayo. Sa taas. Mag-iwan ka ng pwesto para sa akin. Ako na. Voluntaryo kong ibinibigay si Suking sa inyo. Pinapangako kung hindi ko na siya guguluhin pa. Tingnan mo. Sabi ko sa inyo, sulit na ang transaksyon na ito. Kuya Jiang. Tingnan mo ang babaeng ito. Anong ginagawa mo? Linawin mo yan sa akin. Si Suking ay taong buhay na buhay. May isip at may dangal siya. Sino ang gusto niya? At sino ang ayaw niya? Siya mismo ang nagdedesisyon lahat. Noon, si Suking ay nagbigay na ng babalang parang kapalit ng buhay. Kayo lang ang hindi naniwala. Ngayon,
Siya ang taong pinakadapat humingi ng tawad. King. Aking mahal na kapatid. Nagkamali ako. Alam ko na talaga na mali ako. Nakalimutan mo na ba? Mula pa noong kolehiyo. Tayo na ang pinakamatibay na mag-best friend. Nakikiusap ako sa iyo. Isipin mo naman ang lahat ng taon noon. Ng aming pinagsamahan. Isama mo na ako sa helicopter. Ayokong mamatay. Suking. Kahit walang pating. Huwag mo nang balakin pang makabalik ng buhay. King. Marupok ako. Mahina ako. Pwede mo akong bubugin o sigawan. Pero King, hindi ba meron kang kakayahang makita ang mangyayari sa hinaharap? Kung napanaginipan mo ang dambuhalang pating na bumangga sa barko, sigurado na panaginipan mo rin kung paano kami makakataka sa huli. Tama ba? Nakikiusap ako. Sabihin mo sa amin kung paano kami mabubuhay. Sumusumpa ako. Basta mabuhay lang ako. Susunod ako sa lahat ng utos mo. Chen Hao. Parang awa mo na. Huwag mo akong iwan. Chen Hao. Lin Weiwei. Gusto niyong malaman kung paano kayo nakatakas. Sa propetikong panaginip ko. Sa panaginip ko. Lahat kayo ay naging durog na laman sa tiyan ng pating. Tiyak na mamamatay. Dudurugin na ang batong ito. Malapit na itong lumubog. Tumalon ka. Tumalon ka sa kabilang bato. Bilisan mo. Ako na mauna, hahantayin ko kayo. Bilisan. Tumalon. Sasaluhin ko kayo. Suking. Tumingin ka sa mga mata ko. Huwag kang tumingin sa baba. Huminga ka ng malalim. Bibilang ako ng 3. Sabay tayong tatalon. 3. Talon. May gamit ako sa pag-akyat. Sisirain ko na itong daan. Sumunod kayong dalawa sa akin. Suking, ikaw muna. Sasaluhin kita sa baba. Mga 10 metro na lang, nasa tuktok na tayo. Huwag kang sumuko. Anong tinitingnan mo? Lagi akong naniniwala sa iyo. Suking. Mabuhay tayo, sige. Mabubuhay tayong magkasama. Laban. Kuya Hao. Iligtas mo ako. Hindi ako makatalon. Ang layo. Kuya Hao. Iligtas mo ako. Kuya Hao, iligtas mo ang buhay ko. Umiiyak. Anong silbi ng pag-iyak? Bilisan mo, tumalon ka. Kung hindi ka tatalon, diyan ka na lang maghintay para ipakain sa pating. Kuya Hao. Hilaon mo ako. Nanlalambot ang binti ko. Hindi talaga ako makatalon. Paano kita hihilahin? Andito na ako. Tatalon ka ba o hindi? Kung hindi, aalis na ako. Huwag kang huminto dyan. Mabilis na tataas ang tubig. Lahat. Magpatuloy sa pag-akyat sa mataas na batuhan. Bilisan. Malapit na. Kaya ko to. Iligtas mo ako. Kuya Hao. Hindi na ako makakaakyat. Masakit ang paa ko. Pwede mo ba akong hilahin? Parang awa mo. Sila 3. Kasama ako.
4 na tao. Kung magsisiksikan, baka umabot pa. Hilain kita. Kung hilahan kita, tayong dalawa ay mahuhulog. Ikaw na ang bahala mag-isip ng paraan. Kuya Hao. Hawakan mo ng mahigpit. Huwag kang bibitiw. Lin Weiwei. Gamitin mo ang lakas mo. Umakyat ka. Basta makaakyat ka, ayos na. Basta makaakyat ka, ayos na. Delikado talaga ang lugar kanina. Ako rin, hirap na hirap na. Hindi na kita kayang hilahin pataas. Chen Hao. Gusto mo ba akong panoorin na mamatay? Tandaan ko na ang utang na ito. Suking, kapit ka. 1 oras na lang at darating na ang helicopter. Suking, Suking. Sa wakas, dumating na ang helicopter. May pag-asa pa tayo. May pag-asa na tayo. Maliligtas na tayo. Kuya Hao. Hindi na tayo mamamatay. Hindi. Suking. Kapit ka. Darating na agad ang rescue. Bawal na may mangyari sa iyo. Ngayon pa talaga. Nakikiusyoso ka na naman dyan. Tama ang sinabi ni Kuya Hao. Hintayin ninyong dumating ang helicopter. Kailangan pa ba nating ubusin ang lakas natin para iahon siya? Tumahimik ka. Basta nandito ako. Walang pwedeng iwan siya. Doc Jiang. Alam kong nasasaktan ka para sa kanya. Pero sa ganitong sitwasyon ng buhay at kamatayan, ang isang walang kahit katiting, nakakayahang kumilos na pabigat, ang magpapahamak sa ating lahat. Kapag dumating ang helicopter, at hindi pa siya nagigising, para sa ikabubuhay nating lahat, kailangan na lang natin siyang iwan. Kung hindi dahil, sa babala niya sa daan, matagal na kayong patay sa barko. May lakas pa ba kayong maghintay hanggang ngayon? Pabigat lang siya. Lin Weiwei, hindi mo ba nakikita ang sitwasyon mo? Anong klaseng lagay na iyan ngayon? Ano ka ba? Hindi ka nga makatayo ng maayos ngayon. Pagdating sa pabigat, ikaw ang mas bagay itapon sa dagat. Hindi ba mas dapat na ihagis ka sa dagat para pakain sa pating? Hintayin mo ako. Hindi. Suking, gising ka na. Huminga ka ng malalim. Ligtas ka na ngayon. Hindi pa tapos, Jiang Cheng. Hindi pa tapos ang panganib. Hindi pwedeng bumaba ang helicopter. Ay, hindi. Anong sinasabi mong walang katuturan? Paano tayo makakaalis? Sa lugar na ito na impyerno. Gusto mo ba? Namamatay tayong lahat dito. Kagabi. Napanaginipan ko ang rescue. Dumating na ang helicopter. Nakahover sila sa itaas ng plataporma. At ibinaba ang rescue basket. Hindi ba sakto iyon? Ibig sabihin nito, maliligtas na tayo agad. Natupad na rin ang pangarap mo. Minsan, may magandang kahihinatnan din. Hindi. Noong prehistoriko na higanting pating. Siya.
gamit ang malakas na tulak ng alon, ay tuwirang lumundag mula sa tubig. Kinagat niya ng durog ang helicopter. Dahil sa malaking katawan ng halimaw, ang kakayahan nitong lumundag ay hindi na nakakapagtaka. Hindi ito agad umaatake. Sa isang banda dahil sa bumagsak na isla, putik at mga labi, na humaharang sa kanyang pang-amoy. Sa kabilang banda, tayo ay nasa 30 hanggang 40 metro ang layo. Katumbas ito ng taas ng 10 palapag na gusali. Kasama ang ilalim ng dagat. Ang ingay mula sa pagbagsak kanina. Hindi nga talaga tayo matukoy ngayon. Pero paano kung dumating ang helicopter? Impossible. Iyon ay isang helicopter. Paano niya kakagatin ang isang bagay na lumilipad sa ere? Su King, nagsasabi ka lang ng kung ano-ano. Tinatakot mo lang kami. Noong huli kong sinabi na mayroong mga pating sa dagat, hindi ka rin naniwala. Ano ang resulta? Paano na ngayon? Maghihintay lang tayo dito. Mga kalahating oras siguro. Hindi magkakamali ang hula ni Suking. Kung dumating ang helicopter at bumaba ang hagdan, tiyak na magiging biktima tayo ng halimaw na iyon. Ang pasibong paghihintay ay parang paghihintay mamatay. Kailangan nating makaisip ng paraan bago pa dumating ang helicopter. Kailangan na nating matapos ang isdang iyan. O kaya ay mapigilan siya. Makaisip ng paraan. Ano namang paraan? Iyon ay isang prehistoriko na halimaw na. Mas malaki pa kaysa sa buong Yete. Walang imposible sa nilalang dito. Tingnan ninyo sa ibaba. Humuhupa na ang tubig. Ang kalahating bahagi ng wasak na yate ay bumulagta. Gagamitin ko iyon para sa halimaw na iyon. Magtatayo ako ng bitag. Ibig mong sabihin, gamitin ang mga kagamitan sa loob ng nawasak na yate. May mga abandonadong makapal na kable bakal at high voltage box. At meron ding mga punit na matutulis na bakal. Basta maglakas loob itong lumundag mula sa tubig. Para atakehin ang helicopter. Gagamitin natin ang high voltage at mga bakal para manatili ito sa ere. Tatlong tao lang ang kayang dalhin ng helicopter. Kahit nasa bitag na ito, magtatagumpay. Ang espasyo sa helicopter ay hindi pa rin sapat. Sila ay isang grupo. Hindi nila iiwan ang mga pwesto. Para sa akin at kay Weiwei. Tara na. Hindi ako mamamatay. Dito sa desyertong islang ito. Dumating na ang helicopter. Kailangan kong tiyakin na ako ang unang sasakay sa eroplano. Sinumang humadlang sa aking daan, siya ang una kong papatayin. Jiang Cheng, ilahin mo ang high voltage box ng waterproof mainline. Dali. Nahila na. Ano ang gagawin natin ngayon? Ikabit mo iyan sa bakal na piyesa na iyon. Pagtabihin ninyo. Gagawa tayo ng sorpresa. Para sa halimaw na iyan. Kapag tumalon ang gunggong na iyan, itong bakal na may kuryente ay tatago sa bungo nito. Kukuryentihin ang utak niyan. Malapit na ang oras. Handa na ang bitag. Ngayon, maghihintay na lang tayo sa helicopter. At sa halimaw na iyan. Sino pa nga ba? Wiwi. Umalis ka riyan.
Ibigay mo sa akin ang pwestong iyan. Chen Hao, nababaliw ka na ba? Puro tubig ang nasa labas. Kapag nadulas ako, mahuhulog ako. Sugatan pa naman ang paa ko. Hindi ako makagalaw. Wala akong pakialam sa sugat mo. Hindi ba't panay ang sabi mo? Na mahal mo ako. Ibinigay ko na sa iyo. Ang lahat ng kaya ko. Umalis ka sa harapan ko. Chen Hao. Tinalikuran ko si Suking para sa'yo. Pero ngayon para lang mabuhay ka. Susubukan mo akong itulak para ipakain sa pating. Kasalanan mo kung bakit nangyari yan. Akala mo ba talaga seryoso ako sa'yo? Sa oras ng panganib, kanya-kanya na. Hindi mo ba alam? Chen Hao. Kahit mamatay ako, hihilahin kita para sumama sa hukay. Nakikita mo na. Iyan ang tinatawag nilang tunay na pag-ibig. Nakakatawa sa harap ng kamatayan. Ang baho ng ugali mo, hayop ka. Gusto mong mabuhay mag-isa. Nangangarap ka yata. Huwag mo akong subukan. Chen Hao. Chen Hao. Para lang mabuhay. Kahit si Lin Weiwei. Kaya mong isakripisyo ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat isa para sa sarili niya. Bahala na ang langit ang humusga. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Chen Hao. Bakit mo nagawa sa akin ito? Buong puso pa naman siyang naniwala sa'yo. Kaya mo siyang panoorin. Namamatay ng ganyan lang. May puso ka pa ba? Su King. Tumigil ka sa pagpapanggap. Diyan sa pagiging mabait mo. Yung dumating na helicopter. 4 lang ang upuan nun. 4 tayong nandito ngayon. Kung sino ang huling makakasakay, ay may iwan dito para ipakain sa pating. Hindi na makalakad ng maayos si Lin Weiwei. Pabigat lang siya kung dadalhin natin. Madadamay lang tayong lahat. Kailangan kong isakripisyo ang iba. Buhay ng tao ang nakataya rito. Kahit nasabihin nating, isa lang ang helicopter na dumating. Hindi pwedeng basta-basta na lang. Iiwan ang mga tao sa panganib. Wala akong pakialam. Sa mga moralidad na iyan. Ang alam ko lang, kailangan kong mabuhay. Haharangin mo ba ako? Para sa upuan sa helicopter. Kailangan sumama ako. Kapag nag-away pa kayo. Ngayon din. Tatapusin ko na tayo rito. Manahimik kayong lahat. Kung gusto niyong mamatay, ituloy niyo lang ang away niyo. Mabuti pa, mag-ingat kayo sa baba. Nakatikim na ng dugo ang halimaw na iyon. At ngayon ay gigil na siya. Ano nang gagawin natin? Makakaalis pa ba tayo ng buhay? Huwag kang matakot, Su King. Huminga ka ng malalim. Dahil sa mga bitag ni Xinke. Siguradong makakalagpas tayo rito. Hoy! Nandito kami. Iligtas niyo ako. Umalis ka dyan. Paunahin niyo ako. Hilahin niyo ako pataas. Bilisan niyo. May halimaw sa ilalim. Ilabas niyo na ako rito. Bilisan niyo. Ayaw ko pang mamatay. Chen Hao. Kumalma ka nga. Huwag kang gumalaw ng kung ano-ano dyan. Ano ka ba, naglalaro ng pusa? Tumahimik ka. Hilahin niyo ako pataas. Saklolo. Ngayon na.
Putulin ang tali. Hindi ako patay. Hindi ako patay. Hindi ako patay. Hindi ako patay. Anong nangyayari? Hindi. Ang isla. Lumulubog na ang isla. Tumayo ka ng matuwid. Huwag kang magpanik. Wala na tayong oras. Dumating na ang helicopter. Hawakan mo ang hagdan. Lulubog na ang isla. Dali. Kumapit kang mabuti sa hagdan. Aalalayan kita paakyat. Kumapit kayong lahat ng mahigpit. Huwag kayong bibitaw. Sinke. Ito na ba? Aalis na kayo. Matapos ang isang buwan. Sa lupaing ito, parang nangalawang na pati mga buto ko. Ang tahimik na buhay ay hindi talaga para sa akin. Pupuntahan ko ang lola ko. Tungkol doon sa naikwento mo sa isla. Yung tungkol sa paglalakbay sa dagat. Yung matandang lalaki noong 60 taon. Sabihin mo sa kanya ang tungkol sa apo niya. Hindi lang siya nakakita ng dambuhalang pating. Kundi siya mismo ang gumawa ng malaking butas. Sa ulo nito. Astig, di ba? Aalis na ako. Suking. Mabuhay ka ng maayos. Huwag ka nang magpaloko sa mga taong iyon. Ang bilis talaga niyang kumilos. Pero yung tiyan mo, hindi pa lubusang nakaka-recover. Iwasan mo muna ang hangin sa dagat. Jiang Cheng. Salamat. Walang anuman. Mahal ko.